Halos mabaliw si Gao Jilei. Hindi lang sinira ang salamin ng pinto na ikinatakot ng lahat, nagwala rin siya at sinabi ang lahat ng sama ng loob niya. Matapos siyang tanggalin ng kumpanya, inakusahan ni Gao Jilei na age discrimination ito, at nagbanta pa na kung tatanggalin nila siya, kailangan nilang magbayad ng 700,000 yuan bilang kabayaran. Ngunit ang pinakamataas na iniaalok ng mga direktor ay 300,000 yuan lamang. Hindi makapaniwala si Gao Jilei at nagdesisyon na magdemanda sa korte ng paggawa. Pero hindi natakot ang kumpanya. Tinakat nila na hahaban nila ang kaso at siya lang ang masasaktan. Mas malala pa, isiniwalat nila ang listahan ng mga tatanggalin sa trabaho gamit ang sistema ng pag-optimize ng tauhan na siya mismong dinisenyo ng team niya. Sa madaling salita, ang sistemang ginawa ni Gao Jilei, gamit ang mga algorithm ang siyang dahilan kung bakit siya natanggal sa trabaho. Tuluyang gumuho ang mundo ni Gao Jilei. Kaninang umaga lang, kasama pa niya ang pamilya niya sa agahan, at ipinagmamalaki pa niya na bilang team leader, isa na siyang mahalagang tao sa kumpanya. May pamilya siyang kailangang buhayin. May sakit ang tatay niya. Ang asawa niya naman, dahil sa payo niya, full-time homemaker na ang asawa niya at ang anak nila ay kakapasok lang sa isang international school. Bukod pa rito, buwan-buwan ay may binabayaran pa rin silang housing loan. Si Gao Jilei mismo ay nag-i-inject ng insulin araw-araw para hindi lumala ang kanyang diabetes. Sa madaling salita, pasan niya ang buong pamilya niya na may 3 henerasyon. Tapos bigla na lang siyang tinanggal sa trabaho. Nangangahulugan ito na nawalan na siya ng pinagkakakitaan para sa kanyang pamilya. Wala na, tuluyan nang bumagsak ang kanyang buhay. Pero kahit ganoon, hindi pa rin pwedeng tumigil si Gao Jilei. Determinado siyang magsimula ulit sa pamamagitan ng paghahanap ng bagong trabaho. Isang buwan pagkatapos, dala ni Gao Jilei ang kanyang mga dokumento para sa isang job interview. Ngunit bago pa man siya makapagpakilala, nagtanong na ang nag-eye interview at nakakita ng pagkakamali sa pag-screen ng mga aplikasyon. Ayaw nilang kumuha ng isang empleyado na malapit ng mag-50 anyos na tulad niya. Kahit pa nga siya ay isang veterano ng programmer, wala na siyang nagawa kundi ang malungkot na umalis sa opisina. Pag-uwi niya, nagtanong ang kanyang ama kung bakit maaga siyang umuwi. Nagsinungaling si Gao Jilei sa kliyente. Nag-set ng appointment pero kinansela. Nagalit ang tatay niya dahil nalaman na ang pagkakatanggal niya sa trabaho. Dahil sa pagmamalaki, sinabi pa rin ni Gao Jilei na nag-resign siya kaya lalong nagalit ang tatay niya. Pinapakalma niya ang tatay niya na may malaking kumpanya siyang gustong kumuha sa kanya. Hinihiling niya na huwag munang sabihin sa buong pamilya si Gao Jilei. Hindi pa siya handa sabihin sa asawa niya na nawalan na siya ng trabaho. Alam niyang masasaktan ang asawa niya. Pagkaraan ng isang buwan, sinundan ni Gao Jilei ang isang real estate agent. Binayaran ko na siya dati para maghanap ng trabaho para sa akin. Pero wala akong natanggap na balita. Sabi ng ahente, sinubukan niya raw maghanap. Pero dahil matanda na si Gao Jilei, at mataas ang hinihinging sahod, nahirapan daw talaga siyang makahanap. Hiningi ni Gao Jilei ang 30,000 pay na binayad niya sa lalaking ito dati. Pero noong hindi siya nakatingin, mabilis itong tumakbo palayo. Tinuyo pa nga niya si Gao Jilei na kung hindi raw ito makahanap ng trabahong mataas ang sahod, mabuti pa raw mag-delivery driver na lang ito o kaya maging janitor. Nasaktan nito ang pride ni Gao Jilei. Isang nagtapos ng kolehiyo na katulad mo, paano ka makakagawa ng mga trabahong manual at mahirap na iyon? Sa mga sumunod na araw, si Gao Jilei ay patuloy na naghanap ng trabaho. Isang araw, habang naglalakad siya, nakatanggap siya ng balita mula sa kanyang asawa na inatake sa puso ang kanyang ama. Tumakbo si Gao Jilei sa ospital at sinabi sa kanya ng kanyang asawa na nagtrabaho ng husto ang kanyang ama para makatipid ng pera. Sa kasalukuyan, bagamat nakalampas na siya sa kritikal na kondisyon, komplikado pa rin ang kanyang sakit. Ibinigay ng doktor sa kanya ang mga bayarin na kailangang bayaran. Bagamat nakapagbayad na sila ng 100,000 yuan, kulang pa rin sila ng 140,000 yuan. At 3 araw lang ang ibinigay para bayaran ito, wala na silang ibang magagawa. Kailangan niyang isantabi ang natitira niyang pride at konteke ng kumpanya para singilin ang 300,000 yuan, na dapat ay kabayaran sa kanyang pagkakatanggal sa trabaho, kapalit ng hindi na pagsampa ng kaso sa labor court. Pag-uwi niya, tinanong siya ng asawa niyang si Gao Jilei kung bakit wala pa siyang sweldo nitong nakaraang 2 buwan. Binanggit din nito ang mga tawag mula sa bangko na nagpapaalala sa kanilang bayaran ang housing loan. Sa puntong ito, alam ni Gao Jilei na hindi na niya pwedeng itago pa ang totoo. Kaya naman, sinabi niya sa asawa na nawalan siya ng trabaho.
2 buwan na ang nakalipas, pinagmasdan ng asawa ni Gao Jilei ang kanyang haggard na itsura. Hindi ko sila magawang sawayin. Pagkatapos, sabay silang umupo, para muling suriin ang kanilang mga gastusin. Sinabi rin niya na magtuturo ulit siya, para makatulong sa kanyang asawa sa kanilang buwanang gastusin. Ang kikitain ni Gao Jilei kada buwan ay dapat na 15,000 yuan. Tiniyak ni Gao Jilei na kaya niya iyon. Ngunit ang kanyang asawa ay nagpatuloy, dahil ang kanilang anak na babae ay natanggap sa isang international school, kaya maaaring mas malaki ang halaga. Alam niyang nahihirapan ang kanyang asawa, kaya iminungkahi niyang maaaring pag-aralin na lang nila ang anak sa karaniwan lang naman iyon, pero ayaw pumayag ni Gao Jilei. Sabi niya, hahanap siya ng paraan, kahit hindi pa niya alam kung saan magsisimula. Pagkatapos nilang mag-usap, nag-away na ang mag-asawa. Sa totoo lang, galit pa rin ang asawa ni Gao Jilei dahil hindi niya ito sinabihan. Nawalan siya ng trabaho 2 buwan na ang nakakaraan. Maliwanag na hindi niya pinagkakatiwalaan ang kanyang asawang full-time na may bahay, na kaya nitong makatulong sa kanya sa mga gastusin. 15 taon na silang magkasama. Ang pagkakatanggal kay Gao Jilei sa trabaho ay hindi naman malaking bagay, pero hindi niya matanggap na itinago ito sa kanya. Sinarili ni Gao Jilei ang lahat ng hirap, naiintindihan niya ang nararamdaman ng asawa niya, pero may sarili rin siyang pinagdadaanan, ayaw niyang mag-alala ito, pero pamilya nila ito, sabay na napaluha ang mag-asawa. Nakaupo si Gao Jilei sa isang coffee shop nang marinig niya ang isang delivery rider na nagngangalang Yang Dashan, na nagla-livestream at ipinagmamalaki ang halos 13,000 kanyang kinita noong nakaraang buwan. Pero mas mababa pa rin ito sa 16,000 na kinita ng kasamahan niya. Biglang nagkaroon ng pag-asa si Gao Jilei. Tinanong niya kung para sa isang malapit ng mag-50 anyos na katulad niya, posible kayang kumita ng 15,000 yuan sa isang buwan. Sabi ng lalaki, walang problema, pero kailangan daw full-time. Pero nang tanungin siya kung gusto niya ba, umiling si Gao Jilei. Hindi pa raw siya handang sumabak sa trabaho, na dati naman niyang ikinairita. Gayunpaman, sa huli, nagpunta pa rin si Gao Jilei sa istasyon ng paghahatid para mag-apply ng trabaho. Isang tingin pa lang sa kanya, tinanggihan na agad siya ng manager. Akala ni Gao Jilei dahil sa edad niya, pero hindi pala. Sabi ng manager, dito raw walang pinipili. Ang problema lang, siguradong hindi mo kaya ang trabaho. Sa hirap nito, dito nagkita ulit si Gao Jilei at yung delivery guy. Pinakiusapan niya na tulungan siyang magsalita sa manager, pero hindi pa rin pumayag ang manager. Wala na siyang magawa, kaya ikinwento na lang ni Gao Jilei ang kanyang kalagayan. Naawa ang manager at binigyan si Gao Jilei ng uniform. Sinimulan na agad ang kanyang pagsubok. Buti na lang at may mabait na lalaki na nagturo kay Gao Jilei. Ang proseso ng trabaho mula sa pagtanggap ng order hanggang sa pagde-deliver. Lahat ay dapat nasa loob ng itinakdang oras dahil kung mahuhuli sila sa pagde-deliver, mababawasan ang kanilang sweldo. Huwag mo ring kalimutang ipakilala ang mga katrabaho mo sa akin. Tignan mo ang ranking ng sales kada buwan. Makikita mong namunguna ang masungit na lalaking ito. Pero biniyayaan siya ng talento sa pagde-deliver. Bukod pa doon, mayroon siyang sekretong notebook, para mahanap ang pinakamalapit na ruta pero hindi niya ito ibinabahagi kahit kanino. Ang prinsipyo ni Dahey sa pagde-deliver ay hindi tumatanggap ng pilit na order, kaya hindi siya gusto ng mga kasamahan niya sa pabrika. Isa lang ang kaibigan niya, si Lauko. Lauko ang tawag sa kanya dahil kuripot siya. Pagkatapos ay ipinakilala siya ng binata kina Gao Jilei at Lauko. Pero siya'y nagpakita ng pagkamayabang at nagdura pa. Nang dumating ang manager, sinabihan niya si Gao Jilei na simulan na ang trabaho. Ang manager, mukhang strike to at masungit, pero mabait naman pala talaga. Pagkatapos ng pagpapakilala, sinamahan niya si Gao Jilei para kunin ang motorsiklo. Habang nasa daan, pinaalalahanan siya ng binata na kung gusto niyang kumita ng 15,000 yuan, kailangan niyang magtrabaho na parang kalabaw. Sa kasalukuyan, dahil baguhan pa lang si Gao Jilei, 6 na yuan lang ang kinikita niya kada delivery. Kaya kailangan niyang ma-promote para tumaas ang komisyon niya sa bawat delivery. Dinala ng binata si Gao Jilei sa isang tunnel na isa palang tindahan ng mga motorsiklo. Pumili si Gao Jilei ng isang e-bike, pero sa unang subok niya pa lang, natamba niya ang ilang motorsiklo. Bago niya simulan ng unang delivery, muli siyang pinaalalahanan ng kaibigan niya. Bawal na bawal ma-late sa delivery dahil babawasan ang sweldo ko. Pareho kaming umalis. Pero kahit ang simpleng pagmamotorsiklo sa daan, ay hindi naging madali para kay Gao Jilei.
Pagdating niya sa tindahan habang hinihintay ang order number 32 niya, nakita niyang may mga nauna nang naibigay na order kahit nauna siyang nag-order. Nagtaka siya pero hindi siya pinansin ng may-ari. Hanggang sa, bumalik si Yang Dashan para humingi ng tulong sa may-ari para kay Gao Jilei. Dahil bago pa lang siya, kinuha ng may-ari ang order number 32 niya at ibinigay ito sa kanya. Agad na dineliver ni Gao Jilei ang order, pero hindi pa siya nakakarating. Nagsimula nang magbilang ang delivery app ng late delivery. Ang susunod na delivery ni Gao Jilei ay sa isang masikip na ospital, at muli siyang sinaway ng customer dahil sa late delivery. Ang susunod na delivery ni Gao Jilei ay milk tea sa dormitoryo ng isang paaralan. Kailangan niyang maghintay ng 16 na minuto bago bumaba ang estudyante para kunin ang order. Pasensya na, Gao Jilei, naglalaro kasi ako ng game. Dahil dito, sinaway ni Gao Jilei ang estudyante. Napag-alitan ng estudyante at nagbigay ng masamang rating kay Gao Jilei sa delivery app. Pag-uwi niya galing sa isang araw na paghahatid na puno ng pagod. Namaga na ang mga paa ni Gao Jilei, pero nang tanungin siya ng anak niya, nagsinungaling siya at sinabing dahil sa tatakbo, at pinatago pa niya sa asawa ang uniforme niya para hindi makita ng anak. Nang tanungin siya ng asawa niya tungkol sa resulta ng pagde-deliver, 15 orders lang ang nai-deliver niya at lugi pa siya ng 97 yuan. Pero nagsinungaling pa rin siya at sinabing naka 30 orders siya, at tig 6 yuan kada order para hindi mag-alala ang asawa. Pero, nakikita pa rin ng asawa niya na hindi bagay sa kanya ang trabahong ito. Pinayuhan niya itong magpadala pa ng mga aplikasyon para sa trabahong akma sa natapos niya. May sasabihin pa sana siya pero nakita niyang mahimbing na ang tulog ng asawa. Parang pagod na ako ngayon. Kinabukasan, nagpatuloy pa rin si Gao Jilei sa paghahatid ng pagkain. Kumuha siya ng order sa isang mall, pero pinigilan siya ng guard sa gate at sinabing ang mga delivery rider ay dapat dumaan sa ibang gate. Pagkatapos niyang may hatid ang order, kinumpiska ng pulis ang motorsiklo niya dahil sa maling pagpapark. Labag sa batas, pinagmulta siya ng 200 yuan. Hindi pa doon natapos, pinagmulta pa ulit si Gao Jilei. Dahil sa pagdiretso sa traffic dahil sa paglampas sa red light, nakita ni Gao Jilei na hindi maganda ang sitwasyon dahil kahit gaano pa siya kasipag, walang saysay kung babuyin ka ng customer. Kaya naman pagbalik niya sa kumpanya, pinakiusapan niya ang supervisor na burahin ang masamang komento. Pero hindi rin siya matulungan ni Gao Jilei, dahil hindi raw niya kasalanan na binaboy siya. Pero sabi ng supervisor, nagbibigay sila ng serbisyo, at sa industriyang ito, laging tama ang customer. Sa isa pang pagkakataon, dahil mali ang address na inilagay ng customer, kahit inis si Gao Jilei, kinailangan niyang ihatid ulit sa customer. Pagdating niya doon, nagmakto siya ng ilang beses kaya sinungitan siya ng customer. Sino ka ba sa tingin mo para magbigay ng masamang review? Ayaw mo? Kung gayon, humingi ka ng tawad. Pag humingi ka ng tawad, hindi na kita bibigyan ng masamang review. Humihingi ako ng tawad. Mga tamad na katulad mo, maghahatid lang ng pagkain habang buhay. Sa sandaling yun, lahat ng natitirang paggalang sa sarili niya ay walang awang niyurakan. Pero kahit ganun, kailangan pa ring ipagpatuloy ni Gao Jilei ang trabaho niya. Kaso nga lang, naaksidente ako sa motor. Hindi pa ako nakatayo, nakatanggap na ako ng notification na kinansela na yung order kasi late na raw. Hindi na nakapagpigil si Gao Jilei at ibinulalas ang kanyang sama ng loob. Nakaupo sa harap ng pinto, nag-text si Gao Jilei sa kanyang asawa na gusto na niyang sumuko. Ngunit bago pa man niya may padala, tumawag ang kanyang asawa. Ipinaalala niya kay Gao Jilei na ngayon ang araw na lalabas ng ospital ang kanyang ama. Ngunit tila nakalimutan niya dahil abala siya sa pagde-deliver. Sa sandaling iyon, dumating na rin ang taxi na naghatid sa kanyang ama. Nang makita ito, dali-daling itinago ni Gao Jilei ang kanyang uniforme sa pagde-deliver. Natatakot na makita ito ng kanyang mga magulang. Pagka-uwi, gusto agad ni Gao Jilei na pumunta sa tindahan para ayusin ang mga gamit. Natuklasan din niya ang uniforme ng pagde-deliver. Nagtago ang anak niya sa loob ng kahon. Galit na galit ang tatay niya dahil hindi niya matanggap na ang anak niya, na nagtapos sa universidad, ay nagde-deliver ngayon. Ipinaliwanag ni Gao Jilei na pansamantala lang iyon. Habang nagsisikap pa rin siyang maghanap ng ibang trabaho, tumulong din ang nanay niya na magsalita para sa kanya, dahil daw sa gastusin sa pagpapagamot sa kanya, kaya sinabi niya na hindi na siya magpapagamot. Hindi pumayag si Gao Jilei dahil magkakasala raw siya ng pagiging walang utang na loob. Nagagalit ang tatay niya at sinasabi na ang pagde-deliver ng anak niya ang tunay na pagiging walang utang na loob. Nagsimulang magtalo ang mag-ama.
Nagbitiw rin ng ilang salita ang asawa ni Gao Jilei na ikinagalit niya, pati pagdating ng anak niyang babae, napag-alitan din niya. Sinisi niya ang anak niya dahil daw sa pag-aaral nito sa international school kaya lalo siyang nahihirapan. Kaya sumobra ang pagod niya ngayong araw dahil kay Gao Jilei. Kaya naman nag-text siya na magpapalam siyang hindi papasok bukas. Kinabukasan, pinuntahan ni Gao Jilei ang mga empleyado ng bangko dahil 2 buwan na siyang hindi nakakabayad ng utang. Iminungkahi ng empleyado na ibenta niya ang bahay. Mawawalan siya ng hindi bababa sa 3 milyon. Pero mas mabuti na iyon kaysa hayaang kunin ng bangko ang mga ari-arian niya. Nalugmok sa pag-iisip si Gao Jilei. Ano man ang piliin niya ngayon ay napakahirap. Sa kumpanya, pinag-uusapan ng lahat ang rangkang ng sales sa buwan. Si Dahe pa rin ang namunguna. At gaya ng inaasahan, si Gao Jilei ang nasa huli. Hindi rin maganda ang sweldo niya. Kahit nagtrabaho siya ng husto buong buwan, 4,000 yuan lang ang kinita niya. Sabi rin ng manager na naapektuhan na ang buong istasyon dahil sa performance mo. Dahil ikaw lang mag-isa ay nakatanggap ng 11 negatibong review sa loob ng 1 buwan. Naging mahinahon pa ang kumpanya sa mga bagong driver noong unang buwan. Pero kung mangyayari ulit ito sa susunod na buwan, mapipilitan ng manager na tanggalin siya sa trabaho. Kaya naman, kahit hindi maganda ang resulta, si Gao Jilei, kailangan ko pa rin kumapit sa trabahong pagde-deliver. Ang susunod kong order ay sa dati kong kumpanya. Pagdating ko doon, kahit nakatakip ang mukha ko, nakilala pa rin ako ng mga dating katrabaho ko. Kinaladkad niya ako para ipakilala sa mga bagong empleyado. Ang delivery guy na ito ang dating head ng department nila. Dahil sa kaunting koneksyon na ito, unang beses akong nakatanggap ng tip sa pagde-deliver. Pero nakaramdam ako ng matinding hiya kaya mabilis akong umalis doon. Tanghali na, katatapos ko lang mag-insulin at hindi pa ako nakakakain. Nakatanggap ng bagong order kaya kinailangan niyang iwanan ang kanyang pananghalian para mamili sa palengke para sa kanyang customer. Biglang nahilo si Gao Jilei pero pinilit pa rin niya. Hanggang sa bumagsak siya sa daan. Tinulungan siya ng dumadaan at kinuha niya ang kanyang telepono. Kinunan niya ng litrato ang kanyang sarili na nakangiti para kumpirmahin na natapos na ang order. Pero kahit ilang beses niyang subukan, hindi niya magawang magpanggap na ngumiti. Kaya sinuspinde siya ng 3 araw. Nag-isip ng malalim si Gao Jilei. Hindi pa niya naranasan na ganito kahirap magsimula ulit ng buhay. Nang gabing iyon, habang pinapaliguan niya ang kanyang ama, lalo siyang nadurog sa mahigpit na hawak nito. Habang nag-iisip-isip sa kwarto ng kanyang ina, natuklasan din niya ang liham na isinulat ng kanyang ama. Doon sa liham, sinabi niya na lumalala na ang kanyang sakit, at dahil napakasama na ng sitwasyon ni Gao Jilei, mas mabuti na raw na umalis na siya. Habang binabasa ni Gao Jilei ang liham, umiiyak siya. Sinabi niya na kahit na nasa ilalim na sila, wala pa rin iyon kumpara sa kabataan ng kanyang ama, kaya hindi na raw niya kailangang mag-alala, dahil magsisikap din siya gaya ng kanyang ama noong bata pa siya. Nagkahawak kamay ang buong pamilya, na para bang nagbibigayan ng lakas. Para malagpasan ang panahong ito ng paghihirap, may suporta siya mula sa pamilya. Mukhang handa na si Gao Jilei para sa isang bagong simula. Kinabukasan, kahit nasuspendido siya, nagtungo pa rin si Gao Jilei kay Dahe para humingi ng tulong sa paghahatid ng pagkain ng mabilis. Nang marinig ang sitwasyon ni Gao Jilei noong nakaraang buwan, agad na nakita ni Dahe kung bakit kakaunti lang ang mga order na natatanggap niya. Puro kasi siyang tumatanggap ng mga kalokohang order. Ibig sabihin, malala yung order pero maliit ang bayad. Ang pinakamagandang paraan para hindi matanggap ang mga ganoong order. Si Gao Jilei ay dapat ma-promote bilang delivery driver na nahahati sa 5 level: Bronze, Silver, Gold, Diamond, at Champion. Mas mataas ang level, mas malaki ang kita kada delivery. Mayroon ka pang prioridad na makakuha ng mas maraming delivery. Ang supervisor ay nagbigay lang sa iyo ng payo na dapat mong matutunan kung paano ayusin ang mga delivery ayon sa pagkakasunod-sunod. Unahin ang mga delivery na may ilang segundo na lang at mahusay na pangasiwaan ang logistics. Tungkol naman sa mga sikreto sa pagde-deliver, tinuruan ni Dahe si Gao Jilei na huwag dumaan sa mga nakasanayang ruta na nasa app, kundi maghanap ng mga shortcut sa pagitan ng pick-up point at delivery point. Ang importante, dapat kabisado ni Gao Jilei ang lugar. Karamihan ng mga mall, may mga locker. Sa mga ospital at paaralan, medyo komplikado, kaya iwasan muna ang pagkuha ng order doon. Nakita rin ng AI ang sipag at pagiging seryoso ni Gao Jilei sa pag-aaral. Nangako rin si Lau Ko na tuturuan niya siya kung paano mag-abang ng order kapag may libreng oras siya. Bukod pa rito,
Tinuruan din siya ng mga kasamahan niya na kung gusto niyang mabilis makakuha ng order, dapat magkaroon siya ng magandang relasyon sa mga kainan. Ang pinakamahalaga bilang delivery rider ay ang magandang ugali, at ang panghuli, ang pinakamahalaga, ay ang palaging ngumiti sa mga customer, kahit namurahin ka pa nila. Kaya naman si Gao Jilei ay walang sawang nag-ensayo ng ngumiti sa lahat ng pagkakataon. Bilang resulta, nakatanggap siya ng mga magagandang feedback mula sa mga customer. Nagsisimula ng umangat ang lahat para sa kanya. Isang beses, habang nagde-deliver, nakita ni Gao Jilei ang ahente na nanloko sa kanya noon. Agad niya itong hinabol para makuha ang perang inutang nito. Nang paalis na siya, pinuri pa siya nito at sinabing angas ng trabaho niya bilang delivery rider. Iyan ang unang beses simula nang maging rider siya. May pumuri ulit sa trabaho niya, si Gao Jilei. May nakuha na naman siyang order papunta sa dating kumpanya niya. May grupo ng mga dating kasamahan na nag-aaway, pero hindi na lang niya pinansin. Inihatid ni Gao Jilei ang order, at hindi niya nakalimutang humingi ng magandang rating. Unang beses na sineryoso ni Gao Jilei ang trabahong ito. Hindi na ito pansamantalang trabaho. Masusing pinag-aaralan niya ang mga ruta, buong sigla at dedikasyon. Di nagtagal, si Gao Jilei, mula sa pinakamababang ranggo ng driver, ay umakyat sa gintong ranggo. Gayunpaman, nang magsimula ng maging maayos ang lahat, isang insidente ang nangyari sa isa niyang pagde-deliver. Nasaksihan mismo ni Gao Jilei ang pagka-aksidente ni Lau Kou. Dahil nagtitipid, tumakas si Lau Kou mula sa ospital. Pagkatapos, inihatid ni Gao Jilei si Lau Kou pauwi, na lubos na nabigla, sa kalagayan ng pamilya ng kanyang kasamahan. Mahirap ang pamilya ni Lau Kou, at umaasa silang apat sa kanyang sweldo bilang delivery rider. Hindi lang yan, ang anak pa ni Lau Kou ay may leukemia. Malapit na siyang operahan kaya kailangan ng malaking pera. Ang hinahangaan ni Gao Jilei ay sa kabila ng ganoong sitwasyon. Si Lau Kou ay napaka-optimistic pa rin sa buhay at ang kanyang maliit na pamilya ay napakasaya. Kung ikukumpara kay Lau Kou, ang sitwasyon ni Gao Jilei ay walang-wala. Nagkwentuhan ang dalawang lalaki. Sabi ni Lau Kou, na aksidente siya ngayong araw. Kung may mangyari raw sa kanya, isa na itong paglaya, para sa kanya mula sa realidad ng buhay, pero hindi rin niya kaya, iniwan ang asawa at anak sa mundong ito. Ang hirap ay nagpaiyak sa isang matibay na lalaki, ngunit ang responsibilidad ang pumihil sa kanya para patuloy na lumaban. Sa realidad ng buhay, pag-uwi ni Gao Jilei, natutulog na ang mag-ina. Hindi na siya nagtago pa at tahimik na hinalikan ang noo ng kanyang anak at binigyan ang bata ng kanyang pinitas na mga bulaklak. Habang pauwi, humingi ng tawad si Gao Jilei sa anak dahil hindi na niya ito mapapaaral sa international school, at nangako sa bata na mas lalo pa siyang magsisipag. Pero sa mata ng kanyang anak na babae, si Gao Jilei ay nagsikap na talaga. Ang pagkilalang iyon ay nagbigay sa kanya ng labis na kaliwan. Nangako siyang magsisikap pa ng higit upang makamit ang kampyonato. Maaga sa umaga, paglabas ni Gao Jilei para magtrabaho ay nakasalubong niya ang kanyang mga magulang. Ang isang simpleng pagpapalakas ng loob mula sa kanyang ina ay nagpaiyak sa kanya ng tahimik. Tumulo ang kanyang luha. Ang kanyang ama ay napakagaling. Hindi siya sumuko. Lalaban tayo ng sama-sama hanggang sa pabrika. Ipinakilala ni Gao Jilei ang kanyang sarili sa mga kapwa niya driver. Isang app na tinatawag na Master Route na ako mismo ang gumawa at nagdisenyo. In-upload ko sa app ang bawat lugar, mga paaralan, ospital, shopping center, numero ng bahay, numero ng apartment, bawat locker at delivery box. Makakatulong ito para mas mapadali ang pagde-deliver. Interesado ang lahat ng driver sa app ko. Kahit ang manager, tinitingnan ako ng may paghanga. At nagpatuloy ang buhay ni Gao Jilei, kasama ang mga kalsada sa pagde-deliver ng pagkain. Nagbukas ang asawa ko ng klase sa pagtuturo ng drums. Nagbukas ako ulit ng grocery store. Kahit nakaupo sa wheelchair, tumutulong pa rin ang tatay mo. Talagang nagtutulungan ang buong pamilya nila. At nagsasama-sama sila sa simpleng mga sandali. Mabilis lumipas ang panahon, isang buwan na naman ang nakalipas. Patuloy na tumataas ang performance ni Gao Jilei sa paghahatid. Pero hindi pa rin sapat para mahigitan ang record ni Dahey. Pumasok ang manager at may inihayag na dalawang magandang balita. Una, sa unang pagkakataon, tumaas ang kita ng istasyon sa paghahatid. Nanalo sila sa katabing istasyon at sa pangalawa, siya ang taong nagpababa ng performance ng buong istasyon. Si Gao Jilei, nakagawa ng halos 2,000 na order ngayong buwan. Kumita ng mahigit 10,000 yuan, pero hindi nagtagal ang saya ni Gao Jilei nang marinig niya sa labas si Dahey, na nakikipag-away sa ibang mga kasamahan.
Pagkatapos, nagpahayag si Dahey na hindi na siya magtatrabaho. Galit na sinabi ng manager sa lahat na ang industriya ng paghahatid ng pagkain ay napaka-kompetitibo. At kung ayaw nilang mawalan ng trabaho, mag-focus lang sila sa trabaho. At magtrabaho pa ng higit pa. Mas naiintindihan niyon ni Gao Jilei kaysa kanino man. Kaya naman patuloy pa rin akong nagsusumikap. Isang gabing umuulan ng malakas. Nakita ni Gao Jilei ang kanyang kasamahang babae kasama ang kanyang anak. Nang sumilong sila sa isang bubungan, hindi siya nag-atubiling. Ipahiram ang kanyang kapote sa mag-ina, habang siya naman ay nagpatuloy sa pagde-deliver sa ulan. Maya-maya, habang nakatulog si Gao Jilei dahil walang order, dumating ang ilang kasamahan at inanyayahan siyang pumunta sa isang lugar. Sama-sama silang pumunta sa isang inuman sa gilid ng kalsada. Habang nag-iisa si Dahey at umiinom ng alak, binabati ng grupo si Gao Jilei dahil sa pag-promote niya sa ranggong diamond. Napansin ni Gao Jilei na ang waiter ay may suot na prosthetic leg, kaya tinanong niya si Dahey tungkol dito. Kinuwento ni Dahey na sila ng waiter ay dating magkasama sa isang istasyon. Ngunit isang araw, dahil sa pagmamadali ni Dahey, ang waiter ay nabangga ng isang truck at nadurog ang isang paa. Hindi lang natigil ang pag-aaral ng binata dahil sa aksidente, kundi nadala rin ni Dahey ang panghihinayang habang buhay. Hindi lang siya tumigil sa pagsisikap na magtrabaho. Para matulungan ng binata na mabayaran ang utang niya, nanumpa si Dahey na hindi na siya muling magsosolo. Habang kumakain sila, tinanong ni Dahey si Gao Jilei tungkol sa app na ginagawa niya para sa pagpaplano ng ruta. Binigay din ni Dahey kay Gao Jilei ang kanyang koleksyon ng mga tips sa pagde-deliver, na naipon niya sa loob ng 3 taon, umaasa siyang makatutulong ito sa kanya. Binuklat ni Gao Jilei ang kwaderno na itinuturing na kayamanan ni Dahey. Mas determinado siyang pagbutihin ang kanyang app para maging perpekto ito, para hindi masayang ang tiwala sa kanya ni Dahey. Kinagabihan, si Gao Jilei, habang nagde-deliver, nakita niya ang asawa na nagtatrabaho sa isang nail salon. Isang taong mahilig sa sining na gaya niya ay naglilinis ngayon ng paa ng ibang tao. Mas lalong sinisi ni Gao Jilei ang sarili. Pagbaba ng tulay, nawalan siya ng preno at nabangga ang isang truck na may kargang mga ceramics. Kinailangan ni Gao Jilei na magbayad ng mahigit 5,000 tae bilang kabayaran. Dahil dito, ang layo niya sa kinakailangang 15,000 tae kada buwan ay lalong lumayo. Pag-uwi ni Gao Jilei, nag-usap silang mag-asawa. Humingi siya ng tawad sa paghihirap na di naranas nito. Sinabi rin ni Gao Jilei na dahil sa nasira niyang malaking delivery, kaya malamang ngayong buwan ay wala akong pambayad sa upa. Kaya maaaring kailanganin nilang isaalang-alang ang pagbebenta ng bahay. Hindi sinisi ng asawa ni Gao Jilei ang kanyang mister, bagkus ay gusto pa niyang makasalo sa pagkain ng cake na binili nito. Sinabi ng asawa ni Gao Jilei na dati ay iniisip niyang ang bahay ang pinakamahalaga, pero ngayon, naiintindihan na niya na ang mas mahalaga ay ang samahan ng pamilya. Kahit nasa maliit na bahay, magiging masaya pa rin sila. Kinabukasan, paggising ni Gao Jilei para pumasok sa trabaho, nakita niya ang kanyang tatay na papunta sa banyo. Binigyan niya ang kanyang anak ng isang litrato niya noong kabataan niya. Sabi niya noong araw na iyon, hirap na hirap din siya sa buhay. Ngayon niya naisip na hindi naman pala ganoon kasama ang pagiging delivery rider. Sa wakas, kinilala na rin ng tatay niya ang pagsisikap niya, at nirespeto na rin niya ang trabaho niya, ang trabahong dati niyang minamaliit. Dahil sa pagpapalakas ng loob na iyon, nagpatuloy si Gao Jilei sa pagtatrabaho. Nagdesisyon din siyang huwag munang ibenta ang bahay niya at humingi ng tulong sa bangko. Nangako siyang magiging kampyon siya para kumita ng 15,000 tae kada buwan para ipambayad sa utang. Kung sakaling hindi pa rin sapat ang kita niya mula sa pagiging kampyon, sa kanya ibebenta ang bahay. Sa araw, nagde-deliver si Gao Jilei. Sa gabi naman, patuloy siyang nagsasanay. I-upgrade ang app para mas kontrolado mo ang ruta mo. Samantala, inanunsyo rin ng manager na tumaas ang bonus para sa kampyon ngayong buwan. Mula 2,000 yuan, naging 2,500 yuan. Hindi lang yan, makakadalo pa ang mananalo sa taunang seremonya ng paggawad. Sa kasalukuyan, nangunguna si Yang Dashan na may 2,002 order. Pangatlo si Gao Jilei na may 1,977 order. At mayroon na lamang siyang 4 na oras para baguhin ang sitwasyon. At nagpapatuloy ang paghahabol ng mga delivery driver para maging kampyon. Opisyal nang nagsimula, pero isang order na lang ang kulang para maabot ang target. Ngunit bigla na lang nabangga si Gao Jilei ng isang truck. Kahit na ganoon, pinilit pa rin niyang tumayo at ihatid ang order.
Kahit paulit-ulit siyang pinipilit ng driver ng truck na magpatingin sa ospital. Nahatid ni Gao Jilei ang gamit sa bar, pero hindi niya mahanap ang tatanggap. Habang segundo na lang ang natitira, sa wakas ay natapos din niya ang kanyang order. Opisyal nang naging champion driver. Hindi na ito isang pilit na pagtawa, isang tunay na ngiti ng kasiyahan ang sumilay sa labi ni Gao Jilei. Dahil ang lahat ng pagsisikap ko ay nabigyan na ng kaukulang gantimpala. Nararapat na sa akin kinabukasan sa awarding ceremony. Si Gao Jilei ang naging pinakamatandang nanalo. Bilang baguhang delivery rider ng taon, nang siya ay anyayahang magbigay ng mensahe, siya ay napaluha. Tayo ay pawang nagsusumikap dito, para sa ating mga pamilya at para sa isang maliwanag na bukas. At dahil dyan, nararapat lamang na igalang tayo, at magkaroon ng mas magandang buhay. Isang buwan pagkatapos, habang lumilipat ng bahay, nakasalubong ni Gao Jilei ang isang baguhang driver. Dahil nahuli sa pagde-deliver, nakiusap ang driver na huwag siyang bigyan ng masamang rating. Hindi lang siya tinulungan ni Gao Jilei, binigyan pa niya ito ng tip. Dahil isa rin siyang driver, lumipat ang pamilya ni Gao Jilei sa mas maliit na apartment. Pero sabi nga ng asawa niya, dahil mas maliit, mas malapit sila sa isa't isa, mas maginhawa raw. Kumakain sila sa gilid ng kalsada. Masayang nagkukwentuhan habang kumakain. Mahirap man ang buhay, simple lang ang kanilang kasiyahan. Pagkalipas ng isang buwan, ang app na ginawa ni Gao Jilei, napansin ng dati niyang kumpanya ang kanyang pag-unlad. Inalok siya ng CEO na bumalik sa trabaho. Malinaw na dumarating ang mga oportunidad kahit sa gitna ng pagsubok, basta't hindi tayo sisuko gaya ni Gao Jilei, o gaya ng mga rider na naghahatid ng pagkain kahit umuulan o umiinit. Sa paghahatid sa dulo ng madilim na tunnel, lilito ang liwanag. Hindi lamang inilalarawan ng pelikula ang totoong kalagayan ng krisis ng mga nasa middle age at ang matinding presyon sa modernong labor market, kundi pati na rin isang awit ng katatagan. Ang paglalakbay ni Gao Jilei mula sa isang programmer na natanggal sa trabaho hanggang sa isang mahusay na delivery driver, ay nagpapakita na ang halaga at dignidad ng tao ay hindi nakasalalay sa posisyon sa lipunan, kundi sa walang humpay na pagsisikap at kakayahang umangkop sa harap ng paghihirap. Kahit na nasa ilalim ka na, mayroon pa ring pagkakataon para magsimulang muli at patunayan ang iyong sarili sa ibang paraan. Kaya, kung mapunta ka sa parehong sitwasyon ni Gao Jilei, nahaharap sa presyon sa pananalapi at biglaang pagbabago sa iyong karera, handa ka bang isantabi ang iyong ego at tanggapin ang isang trabahong lubos na naiiba para ipagpatuloy ang buhay? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento. Kung gusto mo ang ganitong mga malalim na pagsusuri ng pelikula, huwag kalimutang pindutin ang follow button at i-on ang notification bell para hindi makaligtaan ang anumang video mula sa aming channel. Ang suporta ninyo ang pinakamalaking motibasyon para patuloy kaming gumawa ng mga dekalidad na produkto. Paalam at magkita-kita tayo muli.